Mariing nagngit-ngit si BM at galit na nagbanta kay UGT. Ayon dito, pagsisisihan nito ang paghawak sa mga kagamitan niya. Kasabay noon ay naghanda siyang gamitin ang right hand of Ahilia. Ngunit nanatiling walang emosyon ang mukha ni UGT. May ngising puno ng pagpatay namang lumitaw sa labi ni BM. Handa na raw siyang burahin ito nang walang maiiwang bakas. Mula sa likuran niya ay unti-unting lumitaw ang isang napakalaking masa ng enerhiya na natatakpan ng pulang mga mata. Dahan-daang umusad ang dambuhalang braso nito na tila gustong lamunin si UGT. Tahimik lamang na nakatayo si UGT habang natatakpan ng kadiliman ang kalahati ng kanyang mukha. Kasunod noon ay pinakawalan niya ang Ahilia Curse. Sa isang iglap ay bumagsak ang napakabigat na presyon sa buong silid. Biglang natigilan ang braso ni BM sa ere. Hindi na ito makausad kahit 1 pulgada. Agad na pinagpawisan ng malamig si BM. Sa una ay inakala niyang isa lamang itong mataas na uri ng ilusyon. Ngunit mabilis niyang napagtanto na hindi ito magic o panlilin lang. Isa itong purong takot na direktang dumudurog sa kanyang kalooban. Maging ang demonic blood sa loob ng Ahilia arm ay tila nanginginig sa harap ni UGT. Sa kauna-unahang pagkakataon ay nakaramdam ng tunay na takot si BM. Hindi niya maintindihan kung sino ba talaga ang lalaking nasa harapan niya. Mas nakakatakot pa ito kaysa sa kahit sinong nakalaban niya noon. Casual namang kumuha si UGT ng isang test tube sa mesa. Habang sinusuri ang laman nito ay tahimik niyang tinanong kung ano ang ginagawa ni BM. Biglang nataranta ang scientista. Agad itong sumigaw na huwag gagalawin ang specimen. Sa ilalim ng matinding presyon ay napilitan siyang magsabi ng totoo. Ayon dito, isa lamang iyong eksperimento para sa humanoid kay Mira. Balak niya lamang daw gumawa ng backup body para sa pagtanda at hindi para sakupin ang mundo. Maging ang tono niya ay tuluyang lamambat habang nakikiusap na ibalik ang test tube para makapag-usap sila ng maayos. Ngunit malamig na sinabi ni UGT na nagsisinungaling ito. Dahil doon ay tuluyan ng bumigay si BM at nangakong sasabihin ang buong katotohanan. Maya-maya ay ibinalik ni UGT ang specimen sa dating pwesto nito. Ang mahalaga lamang ay may pahiram nito ang inner chamber ng maze. Dahil sa takot ay agad na pumayag si BM. Ipinaliwanag naman ni UGT na may 2 taong kailangan niyang gamutin mula sa matinding psychic contamination. Pagkarinig noon ay agad na tumango si BM. Nangako pa itong personal na babantayan ang 2. Bilang kapalit ay nag-iwan si UGT ng isang mamahaling bote ng alak. Ayon dito, iyon na ang kabayaran para sa silid. Pagkabukas ni BM sa bote ay agad kumalat ang napakabangong aroma. Nanlaki ang mga mata nito sa gulat. Napagtanto niyang isa iyon sa mga alak na halos imposibleng mabili kahit may pera. Samantala, walang pakialam na tumalikod si UGT at naglakad palabas. Naiwan namang nakatulala si BM habang yakap-yakap ang bote. Hindi niya maisip kung saan nakuha ng lalaki ang ganoong klase ng alak. Sa labas naman ng silid ay pilit na sinusubukang lampasan ni Yurim si Gio. Ngunit matatag na nakaharang ang bata sa pintuan. Malamig nitong sinabi na hindi siya papapasukin. Agad namang nena si Yurim. Paulit-ulit nitong inuutusan si Gio na tumabi. Ngunit mas lalo lamang tumigas ang pagtanggi ng bata. Mariin nitong sinabing paprotektahan niya ang pinto. Napabuntong hininga si Yurim. Paulit-ulit niyang ipinaliwanag na sisilip lamang siya. Ngunit sa tuwing susubukan niyang lumusot ay agad siyang hinaharangan ni Gio. Paulit-ulit ding pinaalala ng bata ang utos ni UGT na huwag pagbuksan ang pinto. Dahil doon ay lalo lamang nena si Yurim. Hindi siya makapaniwalang bilang isang dragon ay napipigilan siya ng isang bata. Nagreklamo pa ito na siguradong may napakagandang laban na nagaganap sa loob habang siya ay naiwan sa labas. Sa isip niya ay baka naglalaban na sina UGT at BM hanggang yumanig ang buong maze. Ngunit walang interes si Gio sa mga imahinasyon nito. Simple lamang nitong sinabing wala siyang pakialam. Dahil doon ay tuluyang natameme si Yurim. Nakahiga sa sahig si Yurim habang may nabuo itong ideya upang mapalampas si Gale sa pagbabantay sa pinto. Agad siyang lumapit sa bata at sinabing malungkot ito nitong mga nakaraang araw dahil hindi na sila nakakapaglaro ni UGT. Pagkatapos ay nangako siyang kakausapin mismo si UGT para mailabas silang 2. Ayon kay Yurim, silang 2 lang ni UGT ang maglilibang. Nang marinig iyon ay napatitig si Gale.
Tila unti-unti itong natutukso sa alok. Dagdag pa ni Yurium, maaari silang pumunta sa isang bundok na natatakpan ng nyebe at mag-slide gamit ang sled na parang si Santa Claus. Hindi pa doon nagtapos ang kanyang pang-uuto. Sinabi pa niyang maaari silang kumain ng mainit na ramen habang nagpapahinga sa malamig na panahon. Dahil dito ay tuluyang napangiti si Gale. Mukhang nagustuhan nito ang ideya. Nang makitang epektibo ang kanyang plano ay agad na ipinagdiwang ni Yurium ang kanyang tagumpay. Kumpiyansa siyang wala ng pag-asang tumanggi pa si Gale. Habang papalapit siya sa pinto ay mayabang pa nitong ipinagmamalaki na walang makakatapat sa dakilang si Yurium. Ngunit sa mismong sandaling iyon ay biglang bumukas ang pinto. Diretso iyong tumama sa kanyang mukha. Napasigaw si Yurium sa sakit at agad na napaatras. Paglabas ng pinto ay tumambad si UGT na tila walang kamalay-malay sa nangyari. Bahagya pa itong natigilan bago malamig na nagtanong. Anong ginagawa ninyo sa sahig? Napasimangot naman si Yurim bago tumangala. Puno ng pagkadismaya ang mukha nito habang nagtatanong kung tapos na ba ang inaasahan niyang engranding laban sa loob. Tahimik na sinabi ni UGT na wala naman silang naging laban. Ayon dito, maayos nilang niresolba ang lahat sa pamamagitan ng simpleng negosasyon. Halatang nadismaya naman si Yurim sa narinig. Kaya pabirong sinabi ni UGT na kung gusto talaga nitong lumaban ay maaari naman nitong subukan si BM. Pinaalala pa niyang matagal na nitong gustong makaharap ang mga top-ranked superhumans. Sakto namang lumabas si BM mula sa silid. Muli na nitong nabawi ang dati niyang kumpiyansa. Napatingin ito kay Yurim at diretsahang hinamon ang babae. Babala pa nito, kapag nagsimula na ang laban ay wala siyang sasantuhin kahit sino. Sa halip na matakot ay agad namang lumiwanag ang mga mata ni Yurim. Walang pag-aalinlangan itong tumango. Lumitaw pa ang matalas nitong pangil habang excited sa panibagong laban. Samantala, tinaas ni BM ang bote ng alak at inubos ang laman nito sa isang lagukan. Tumulo pa ang alak sa gilid ng kanyang bibig. Namula ang mukha nito dahil sa sobrang sarap ng inumin. Habang pinupuri ang lasa ay sinabi niyang imposible raw makagawa ng ganitong alak sa Earth. Ayon dito, ang alak na iyon ay mula mismo sa mundo ni Aaron. Sa isip niya ay muling lumitaw ang alaala ng napakalaking kastilyong minsang tinirhan niya matapos siyang madala sa ibang mundo 40 taon na ang nakalipas. Habang umiinom ay nagtataka rin siya kung saan nakuha ni UGT ang ganoong alak. Kahit daw hanapin niya sa buong mundo ay wala siyang makita ni isa. Sa sobrang tuwa ay sinabi pa niyang handa siyang ipagamit ang inner chamber ng 10 taon kapalit lamang ng bote. Hindi naman iyon pinansin ni UGT. Sa halip ay tinawag niya si Yurim. Ngunit agad itong tumanggi. May isa pa pala siyang pabor na gustong hingin kay BM. Nagulat naman ang lalaki at agad na nagtanong kung ano iyon. Simple lamang ang sagot ni UGT. Pansamantala raw nitong bantayan si Yurim. Samantala, tuwang-tuwa naman si Yurim sa ideya ng laban. Mahigpit namang nakayakap si Gio sa stuffed bear habang pinapanood ang nangyayari. Napatingin si BM sa bata at hindi napigil ang purihin ang pagiging cute nito. Maya-maya ay curious na tinanong ni Yurim kung siya nga ba talaga ang World Rank 2. Ayon dito, napapanood lamang niya ito dati sa internet. Ngayon lang niya ito nakitang personal. Napangiti si BM at inayos ang buhok. Pabiro pa nitong tinanong kung mas gwapo ba siya sa personal. Ngunit agad siyang binara ni Yurim. Mukha raw siyang unemployed gamer. Kasunod noon ay tinanong ni Yurim kung mas malakas ba siya kaysa kay Javier Karma. Bahagyang napaisip si BM. Matagal na raw niyang hindi naririnig ang pangalang iyon. Naalala pa niya ang isang malaking blind hunter mula sa nakaraan. Nagtataka pa siya kung ano na ang nangyari rito matapos itong maposes ng demonyo. Dahil sa mga kwento nito ay bahagyang kinabahan si Yurim. Ngunit mabilis ding bumalik ang excitement niya. Habang naglalakad papunta sa pinto ay mayabang na sinabi ni BM na may hindi bababa sa 5 tao sa mundo na mas malakas kaysa kay Javier. At higit sa lahat, mas malakas daw siya kaysa sa 5 iyon kapag pinagsama-sama. Agad namang kumislap ang mga mata ni Yurim. Sa isip niya ay sobrang astig ng lalaking ito. Maya-maya ay binuksan ni BM ang pinto gamit ang touch panel. Sa loob ay isang napakalawak na silid na ginagamit para sukatin ang lakas ng mga Chimera. Sinabihan niya si Yurim na umatake anumang oras na gusto nito.
Hindi pa man siya natatapos magsalita ay sumugod na agad si Yurim na parang pulang kidlat. Diretso itong sumuntok ng buong lakas. Ngunit madali lamang iyong sinalag ni BM. Ngumiti pa ito habang marahang itinutulak palayo ang kamao ng babae. Kasunod noon ay naging malamig ang kanyang tingin. Direkta niyang pinagmasdan ang maliit ngunit mabangis na dragon sa harapan niya. Mabilis namang pumihit si Yurim sa ere at agad na humugot ng espada. Sa napakabilis na galaw ay ibinagsak nito ang talong mula sa itaas. Samantala, dinala naman ni Ujiti si Gio sa pinakaloob na bahagi ng underground maze. Tahimik silang naglakad sa mahabang puting pasilyo. Habang papalalim sila ay unti-unting lumitaw ang isang kakaibang itim na espasyo na parang bitik sa kalawakan. Sa paligid nito ay may mga aninong nilalang na may mahahabang braso na tila mga gagamba. Sinabi ni Ujiti kina Hasitbol at sa janitor na manatili muna roon hanggang tuluyang maging maayos ang kanilang kondisyon. Tahimik naman niyang pinagmasdan ang nasa unahan. Doon matatagpuan ang Heaven Crystal. Isa itong sinaunang artifact na matagal na niyang hindi nakikita. Mula rito ay kumakalat ang banayad na gininto ang liwanag. Ayon kay Ujiti, ang sinumang mahawakan ng kapangyarihan nito ay mapupuno ng lubos na kasiyahan at kapanatagan. Ngunit alam niyang artificial lamang ang kaligayahang iyon. Naalala pa niya kung paano minsang ikinulong doon ang isang fire dragon. Sa huli ay nabigo ang eksperimento at nauwi lamang sa desperasyon. Sa tabi niya ay napamangha si Gio. Malaki ang mga mata nitong nakatitig sa kristal. Halos mapalaway pa ito sa sobrang paghanga. Napangiti si Ujiti at pinitik ang daliri upang ibalik ang atensyon ng bata. Pagsapit ng gabi ay tahimik ang penthouse. Nakaupo sina Yubam at Gio sa sala habang pinag-uusapan ang mga nangyari. Mahinang tinanong ni Gio kung makikita pa ba nila ulit ang janitor. Tahimik namang sumagot si Ujiti na hindi muna sa ngayon. Maya-maya ay bumaba si Yurim mula sa itaas. Puno ng benda ang katawan nito at halatang bogbog. Agad itong nagreklamo at sinabing gusto niyang ilabas na nila agad ang janitor. Napatalon pa sa gulat si Gale dahil sa lakas ng sigaw nito. Nag-aalala namang sinuri ni Yubam ang mga sugat nito. Habang pinagmamasdan iyon ay tahimik na naisip ni Ujiti na lubusan itong tinalo ni BM. Samantala, napasimangot si Gio habang nakatingin kay Yurim. Sa pintuan ng kwarto nito ay may nakasabit pang babala. Nakasaad doon na kakagatan nito ang sinumang pumasok nang hindi kumakatok. Pagdating sa loob ng silid ay nakahandusay lamang si Yurim sa sahig. Hingal na hingal ito habang tulala ang tingin sa kisame. Alam naman daw niyang matatalo siya. Ngunit hindi niya inasahang hindi man lang siya makakaganti. Tahimik siyang napangiti ng mapait. Sa unang pagkakataon ay tunay niyang naunawaan kung gaano kalawak ang mundo. At kung gaano pa siya kalayo sa mga tunay na halimaw na nasa tuktok ng mundo. Nagulat si Yurim nang biglang sumulpot si Gio sa loob ng kanyang kwarto. Agad niya itong sinita at sinabing dapat ay kumakatok muna bago pumasok. Tahimik namang tumingin si Gio bago ipinaalala ang usapan nila sa maze. Naalala nito ang pangako ni Yurim na kakausapin si Ujiti kapalit ng Roman at ski trip. Napaupo si Yurim at napakunot noo. Tinanong pa niya kung iyon pa rin ba ang iniisip ng bata. Agad naman niyang nilinaw na sinabi lang niyang susubukan niyang kausapin si Ujiti kung pagbubuksan siya nito ng pinto noon. Pagkatapos ay muli siyang nahiga at sinabing wala siyang balak makipag-usap kay Ujiti. Pinapaalis pa niya si Gio at pinapatay ang ilaw dahil sobrang sama ng kanyang pakiramdam. Ngunit biglang namuo ang luha sa mga mata ni Gio. Tahimik lamang itong tumingin kay Yurim na para bang kaawa-awa. Hindi naman kinaya ni Yurim ang ganoong tingin. Napabuntong hininga siya at iritadong bumangon. Magkasama nilang hinanap si Ujiti. Samantala, abala si Ujiti sa pagtatrabaho sa isang madilim na silid. Nag-ipon ito ng lakas ng loob at mahiyain na nagtanong kung libre ba si Ujiti kinabukasan. Napatingin naman si Ujiti at nagtanong kung bakit. Lalong kinabahan si Gio. Pilit itong nag-isip ng sasabihin hanggang sa tuluyan ng mataranta. Sa huli ay itinuro na lamang nito si Yurim at sinabing may sasabihin daw ang kanyang ate. Agad namang sumimangot si Yurim. Sinabihan pa siya ni Ujiti na magsalita ng direkta at huwag idaan kay Gio. Napabuga lamang ng hangin si Yurim at sinabing hindi naman iyon mahalaga. Tahimik namang hinaplos ni Ujiti ang ulo ni Gio upang pakalmayan ito.
Maya-maya ay naging seryoso ang mukha ni Yurim. Direkta nitong tiningnan si UGT at nagbigay ng isang nakakagulat na mungkahi. Inaya niya itong lumabas ng silang dalawa lamang. Tuluyang natulala si Gio sa narinig. Halos mawalan ito ng kaluluwa sa sobrang gulat. Samantala, kalmado lamang na nagtanong si UGT kung gusto ba nitong makipaglaban ulit kay BM. Agad namang umiling si Yurim. Sa halip ay sinabi nitong mas mabuti pang samahan na lamang nito ang batang may asul na buhok. Bago tuluyang umalis ay sinabi niyang puntahan siya mamaya dahil may mahalaga siyang gustong pag-usapan. Tahimik namang pinanood ni UGT at Gio ang pag-alis niya. Pagkatapos noon ay binalingan ni UGT si Gio at tinanong kung saan nito gustong pumunta kinabukasan. Mahiyain namang pinaglaruan ni Gio ang kanyang mga daliri bago mahinang sumagot. Gusto raw niyang mag-ski, kaya kinabukasan ay magkasama silang nagtungo sa maniebeng kabundukan ng Himalayas. Nakaupo sila sa isang sled habang mabilis na dumudulas pababa sa matarik na Dalasdes. Nasa harapan si Gio at tuwang-tuwang sumisigaw habang yakap siya ni UGT upang hindi mahulog. Mabilis silang dumaan sa mga batuhan at makakapal na nyebe. Minsan pa nga ay lumipad sa ere ang sled bago maayos na lumapag. Nanatiling kalmado si UGT habang si Gio naman ay halos hindi mapigilan ang saya. Matagal silang naglaro hanggang sa mapagod ang bata. Nang tuluyan na itong hindi makatayo ay binuhat siya ni UGT at pinasakay sa kanyang balikat. Masaya namang tinakpan ni Gio ang kanyang mga mata gamit ang dalawang kamay. Napatanong pa ito kung ano ang mangyayari kapag tinakpan din niya ang ilong nito. Tahimik na sumagot si UGT na hindi na siya makahihinga. Dahil doon ay natawa si Gio at tinakpan pati ang kanyang bibig. Pagsapit ng gabi ay nagpahinga sila sa isang maliit na kubo sa gitna ng nyebe. Busog na busog si Gio at nakahandusay na lamang sa sahig. Samantala, tahimik namang nililigpit ni UGT ang mga pinagkainan. Makalipas ang ilang sandali ay palihim na gumapang ang bata palapit kay UGT. May kakaiba itong balak. Dahan-dahan nitong inabot ang paa ng lalaki at sinubukang haborin ang medyas nito. Ngunit agad siyang nahuli. Napatingin si UGT at diretsahang tinanong kung ano ang ginagawa niya. Napatigil naman si Gio sa akto. Sinabihan siya ni UGT na marumi ang medyas at hindi iyon laruan. Dahil doon ay agad na yumuko si Gio at tila nalungkot sa pagkakahuli. Nang makita ni UGT ang ginagawa ni Gio ay agad niya itong tinanong kung kukuha na naman ba ito ng hibla ng kanyang buhok gaya ng dati. Nagulat naman si Gio at mahiyain na tumango. Halatang nagsisisi ito sa kanyang ginawa. Mahigpit pa nitong pinagtagpi ang mga kamay habang nakayuko. Maya-maya ay tumingin ito kay UGT na parang batang nahuling may kasalanan. Napabuntong hininga na lamang si UGT. Pagkatapos ay walang pag-aalinlangang bumunot ng isang hibla ng sariling buhok. Maingat niya itong inilagay sa palad ni Gio. Kasabay nito ay binalaan niya ang bata na iyon na ang huling beses na magbibigay siya ng ganoon. Magaan din niyang ginulo ang buhok nito bago sinabing sa susunod ay direkta na lamang itong magsabi ng gusto nito. Hindi na raw kailangang idaan pa sa mga ate nito. Dagdag pa niya, gaano man siya kabala ay palagi siyang gagawa ng oras para kay Gio. Agad namang lumiwanag ang mukha ng bata. Masaya itong tumango bilang sagot. Tahimik na nagpatuloy ang gabi habang marahang sumasayaw ang apoy sa furry place. Hindi nagtagal ay nakatulog si Gio habang yakap ang paborito nitong teddy bear. May ngiti pa rin ito sa labi habang mahimbing na natutulog. Samantala, tahimik lamang na pinagmamasdan ni UGT ang bata. Habang nakatingin dito ay napaisip siya kung iyon na ba ang araw na hinihintay niya. Araw kung kailan matatanggap ng isang Blue Dragon ang mensahe mula sa kanilang ninuno. Alam niyang bawat Dragon Clan ay may sariling landas na tinatahak. Ang Green Dragon Clan ay mahilig sa sining at kadalasang nagiging mahuhusay na artisan. Ang Gold Dragon Clan naman ay likas na manlalakbay at madalas maging tagapagbantay ng iba't ibang nilalang. Samantala, ang Red Dragon Clan ay mga mandirigmang nabubuhay para sa labanan at karangalan. Ngunit naiiba ang Blue Dragon Clan. Wala silang nakatakdang kapalaran mula sa pagsilang. Sa ika-80 araw matapos ipanganak ay saka lamang nila matatanggap ang gabay ng kanilang ninuno. Sa panaginip ni Gio ay bigla siyang napunta sa isang malawak na mundong kulay bughaw. Tahimik siyang lumulutang sa gitna ng tila walang katapusang karagatan. Maya-maya ay isang mainit at pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw.
Tinawag siya nitong anak. Kasunod noon ay unti-unting lumitaw ang isang napakalaking asul na dragon. Kumikinang ang mga kaliskis nito habang maliwanag ang mga mata. Natulala si Gio sa kanyang nakita. Mahina nitong binigkas ang salitang lolo. Ngumiti naman ang dakilang dragon. Sinabi nitong nauunawaan niya ang puso ni Gio gaya ng pag-unawa nito sa kanya. Napansin din niyang masaya ang buhay ng bata ngayon. Agad namang tumanggo si Gio at inaming masaya nga siya. Dahil doon ay sinabi ng dragon na may isang taong tunay na nagnanais ng kanyang kaligayahan. Pagkatapos ay tinanong nito kung handa rin ba siyang gawin iyon para sa taong mahalaga sa kanya. Maya-maya ay naging seryoso ang ekspresyon ng dragon. Nagbabala itong paparating ang isang mahabang gabi ng kadiliman. Kapag dumating ang panahong iyon ay may mga taong maaaring tuluyang bumagsak at hindi na muling makabangon. Kaya sinabi nitong kailangan ni Gio na protektahan gamit ang sarili niyang mga kamay ang pinakamahalagang tao para sa kanya. Kinabahan naman si Gio. Inamin nitong wala naman siyang lakas. Ngunit ngumiti lamang ang dragon. Ayon dito, hindi lakas ang pinakamahalaga kundi ang determinasyon sa puso. Pagkatapos ay nag-anyo itong isang lalaking may mahabang asul na buhok. Pinag-isipan daw niyang mabuti kung paano niya paprotektahan ang taong mahalaga sa kanya. Kapag naging sapat ang kanyang determinasyon upang batasin ang kadiliman, saka lamang muling makakangiti ang lahat. Unti-unting naglaho ang anyo ng dragon habang sinasabing naniniwala ito kay Gio. Mahigpit namang kinuyam ni Gio ang kanyang maliliit na kamao. Sa puso niya ay nangako siyang paprotektahan ang pinakamahalagang tao sa kanya. Samantala, sa isang kafe sa lungsod ay tahimik na nakikipagpulong si Yujiti kay Yanju. Humingi agad ng paumanhin si Yanju dahil hindi raw siya naging sapat na maagap sa insidente ng Prototype X. Tahimik lamang na humigop ng kape si Yujiti bago nagtanong kung may bago na ba itong impormasyon tungkol sa Invisible Organization. Tumanggo si Yanju at tinanong muna kung naaalala pa nito ang Malicious Ball. Agad namang kinumpirma ni Yujiti na alam niya iyon. Isa iyong napakabihirang S-dagdag rank dungeon na halos imposibleng matagpuan. Bawat silid nito ay nagtatago ng hindi inaasahang panganib. Maging ang pinakamalalakas na hunters ay kailangang isugal ang buhay upang makapasok doon. Pagkatapos ay ibinunyag ni Yanju ang mahalagang impormasyon. Doon raw gaganapin ang year-end event ng LER. At ayon sa kanilang nakuhang impormasyon, balak ng Invisible Organization na gamitin ang mga cadets upang lumikha ng 100 bagong fins. Hindi lamang iyon, layunin din nilang makuha ang posisyon ng Supreme Leader. Dahil doon ay napaisip si Yujiti. Sa lahat ng regression na pinagdaanan niya, hindi pa niya kailanman nakita ang ganitong plano. Maya-maya ay iniabot ni Yanju ang isang makapal na folder. Ayon dito, marami raw usap-usapan sa loob ng organisasyon tungkol sa taong Samira sa Prototype X. At dito muna nagtatapos ang chapter na ito. Kung excited ka sa susunod, huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated ka palagi. Shout out sa mga loyal viewers natin, salamat sa walang sawang suporta. Kita-kits sa next upload.